Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin. Di ba nung nag-graduate ka, sinong nagsabit sa'yo ng medalya? Oo, di ba? Yung mama mo, yung papa mo. O syempre, anong naramdaman ng magulang? Oh, proud. Alam niyo mga kapatid, si Sister Jubilin, natapos na siya sa training niya. Training for 6 months. Alam niyo talagang kung ating titignan po yung status niya na bilang isang ordinaryong tao, wala siyang pag-asang makapag-aral. Wala siyang pag-asa talaga ni katiting, wala siyang pag-asa. Pero nang dahil din po sa paglilingkod niya kay Lord, na lahat ng bagay sa Panginoon, alam niyo, bawat hakbang niya, bawat mga trainings niya, bawat mga interview niya, Pastor, ipag-pray mo ako. Pastor, ipag-pray mo ako. Yun yung mga bagay na nagsabi nga, yung kanta kanina, Jesus is the center of our life. Siya yung sentro. Kaya bawat hakbang sa buhay mo, tawagan mo siya. Humingi ka ng tulong. Alam niyo mga kapatid, totoo po. Sabi ni Mrs. nakakaiyak silang mag-ina. Hindi lang siya yung naiyak, ako din. Kung makita ko yung pagyakap niya mga kapatid, talagang grabe po. At yung isang tao na nagtagumpay, alam niyo agad? Alam niyo mga kapatid, chinat niya ako agad, Pastor, tapos na yung training. Ito na, salamat sa prayer mo. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay pala tayo minsan na talagang yung na-appreciate natin kahit ganun lang kasi sa chat lang, nag-message lang na ganito, Pastor, salamat. Malaking appreciation na po sa akin po yun. Ako'y nagaganap mga kapatid, yung isang kapatid natin na nagtagumpay sa pamagitan ng panalangin. Amen po, sa sarili niya, wala po siyang kakayahan. Amen. Yung nasabi ko, di wala po siyang, pinanghawakan para makapag-aral. Pero nung time na nanalig kay Lord, yun yung sinasabi ko sa inyo na, yung kapatiran na yun, ang dami siyang pinuntahan. Patuto niya sa akin. Ang dami siyang pinuntahan ng mga gawain. Alam mo, sabi niya, kasi nung nag-preach po ako, iulitin ko naman patuto ko, habang nag-preach ako, hindi siya tumigil na umiyak hanggang natapos yung preaching. Sabi niya sa akin, Pastor, salamat, dito ko naramdaman yung presensya ni Lord. Kaya mga kapatid, kung may mga tao po na nais-tagpuin ng Panginoon, wala tayong magawin kundi pagpanalangin natin ang bawat mga anak natin, matitigas ang ulo ngayon. Mga anak natin, mga kapatid natin, hindi sila ma-invite. Hayaan nyo lang. May panahon ng Diyos para sa kanila. Pero yung burden natin sa kanila, huwag mawala, kapatid. Anong ibig sabihin yan? Ipanalangin natin sila. Huwag natin silang i-justify kasi pamilya natin po mga yan. Kaya malaking bagay, kaya sabi ko sa kanya, hindi lang yan, nakinig ka ng preaching na bawang presensya, at hindi lang yan, sabi ko, may hakbang ka pang gagawin, tanggapin mo si Lord. Opo, Pastor, magpabatis mo ka. Opo, Pastor. At that day, mga kapatid, nagawa niya po lahat. Hanggang ngayon, ang layo-layo po niya, mga kapatid, napakatapat po niya. May mga problema, nag-open po yan, mga kapatid. Kasi wala po siyang pinanghawakan kundi ang Diyos lamang po. May patutuyan mga kapatid, yung kanyang kapatid na na-hospital. May patutuyan na talagang hindi niya alam yung gagawin. Pressure siya sa exam, pressure siya sa mga gastusin, pressure lahat. Pero alam niyo mga kapatid, yung time daw talaga na kailangan po nila ng doktor. Talagang, kumbaga, critical ang ibig sabihin niya. Alam niyo, pumunta siya sa ibang hindi po siya nagtagumpay noon. Noong time na pumasok sa hospital, may nakasalubog siyang isang tao. Talagang may ginagamit si Lord sa bawat isa po sa atin. Kaya tayo mga kapatid ko, huwag lang tayo mag-inawa, may gagamitin at may hakbang ang Panginoon para sa atin. Ang gawin mo lang maging tapat ka sa pananampalataya. Anong sabi niya po yan? Ang magpuputong sa atin walang iba kundi ang Diyos na buhay. Amen po? At ano pa sabi niya? Kundi, hindi lamang sa akin, sabi ni Pablo, kundi lahat ng nanabik sa Kanya, pagbabalik, hinihintay natin yung pagbabalik ni Lord. Take note po, hinihintay natin yung pagbabalik ni Lord. Ang tanong, nananabik ka ba sa Kanyang pagbabalik? Amen! Baka mamaya may nag-prepare ka, Panginoon, huwag muna kasi
kasi dito pa ako sa ano, di ba? Kasagsagan ng makalaman. Alam niyo, pinaiksi ni Lord ang panahon para maligtas po tayo. Tatandaan niyo po yun. Kaya tayo po bilang lingkod ni Lord, mayroon po tayong takbuhin dito na kailangan pag napagod tayo, pwede tayo magpahinga. Ang ibig sabihin, pag magpahinga ka, hindi ka na mag-church. Amen po? Huwag ka lang lilikod, diretso ka lang. Kasi yung iba mababait, pag napagod, alam mo ang ginagawa, Pastor, dito na lang muna ako sa bahay. Pastor, makinig na lang muna ako ng preaching sa TV. Pastor, dito na lang muna ako magsisimba. Yung mga ganong katwiran na kapatid o reason, hindi sila nakapagpatuloy. Amen po? Kaya nasabi niya, kahit may problema, may pagsubok, sige lang. Diretso ka lang, kapatid. Amen po? Kasi yung pagsubok,